Nag-submit na po ng counter affidavit ang nasabing security guard. Ang kasama po ang counter affidavit po ng security agency. Actually, kagahapon po ang nag-submit dito ay ang representative ng agency. Hindi na bumalik sa Philippine National Police Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA ang security guard sa viral video na nagtataboy kay Sampaguita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Sa halip, representante lamang ng security agency ang nagbitbit ng counter affidavit nito at ng kanilang kumpanya. Ayon kay Civil Security Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Goltiano, may 7 araw ang SOSIA para sa pre-charge evaluation upang alamin kung may probable cause o may sapat na dahilan para sampahan ng formal na kaso ang gwardiya. Subalit, bago ito simulan, hihintayin muna ng SOSIA hanggang sa susunod na linggo kung tutugon si Sampaguita Girl sa kanilang patawag. We shall also wait yung counter affidavit or yung complaint or kung mag-a-appear po yung babae doon sa video kasi inimbitahan din po natin at nagpadala na rin po tayo ng notice na mag-appear sa ating opisina kung by next week po siguro mag-a-appear. And we will wait kung talagang pupunta po siya sa ating opisina. Kung hindi aniya magpapakita si Sampaguita Girl, magbabase lamang ang SOSIA sa paliwanag ng gwardiya. Ang buong proseso ng investigasyon at pagdinig ng SOSIA ay aabot sa 30 araw bago maglabas ng resolusyon o desisyon kung may pananagutan o wala ang gwardiya sa kanyang ginawa. Ang preliminary evaluation na gagawin ay within 7 days. No, after that, again, pagkatapos po niyan, magkakaroon po ng filing kung merong ang probable cause ng formal complaint laban sa security guard. And then, ang susunod na proseso ay i-assign sa summary hearing officer for the hearing of the case proper. So, meron pong upon submission ng kaso, meron pong 30 days na i-resolba ito ng summary hearing officer. Isa sa tinitingnan ng SOSIA ay kung may nalabag ang security guard sa probisyon ng Republic Act 11917 kaugnay sa proper decorum. Ngayon kasi ang basis, ang ground is possible violation of the provision ng RA 11917, particularly on decorum ng security guard and yung provision ng pag-comply ng security professionals creed and violation on security professional ethical standards. Kung 2 or 3 ang mapatunayan, maari pong ma-aggravate yung kanyang yung magiging penalty since 2 or more, no, maari pong mabigyan siya ng suspension. Nauna nang sinabi ng nanay ni Sampaguita Girl sa UNTV na hindi na interesado ang kaniyang anak na magsampa pa ng kaso. Kinumpirma naman ang Department of Social Welfare and Development na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Purpose Household Beneficiary sa loob ng 10 taon ang pamilya ng Sampaguita vendor. Natanggal lamang ang magkakapatid dahil lumampas na ang mga ito sa 18 taong gulang. Pumasok sila as elementary, no? 3 magkakapatid, and then nakapagtapos na naman sila ng high school before the exit from the program. Marami kaming naibigay na programa sa pamilya kasi unang-unang sila ay naging homeless Nandun sila sa kariton kasi nasunugan sila. So ngayon, nagbigay ang 4Ps noon ng 1 taon na parang rent, ng pang-rent ng bahay. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.